Ang pinakamahirap daw na kalaban natin sa ating pag-unlad bilang tao ay walang iba kundi ang mismong sarili natin. Kung kaya't kinakailangang mapanghawakan natin ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-aalas 12 ng tanghali at na mag-aalas 3 ng hapon at ganoon din ang ginawa niya. Na mag-aalas 5 na ng hapon siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-iisang salaping pilak. Na magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "Isang oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuhuli mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay enemies. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kung kayo po ay matagal na sumusubaybay, nanonood, nakikinig, o kaya naman ay first time na sumagi sa inyong feeds itong word of the day at hindi pa po kayo nakapag-like, follow at subscribe, please do so. At sana po maging kasama ko kayo sa pagiging media evangelizer at online missionary sa pagpapalaganap po ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsishare ninyo ng videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan at mga kakilala sa social media. Mga kapatid, narinig po natin ngayong linggong ito ang isa na namang kwento tungkol sa paghahari ng Diyos. At dito sa ating gospel, narinig natin na ang Diyos ay tumatawag sa atin. Tumatawag siya at siya ay very persistent sa kanyang pagtawag. Sabi rin sa gospel, lumabas siya ng alas 6 ng umaga, alas 9, alas 12, alas 3 ng hapon, at lumabas pa rin ng alas 5 ng hapon at may nakita pa rin siyang tambay at tinawag din niya para magtrabaho sa kanyang ubasan. Sabi ni Pope Benedict XVI, "The kingdom of God is about God." So ito'y tungkol sa Diyos. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na pagharian tayo, pagharian ng kanyang pagmamahal.
At gusto rin ng Diyos na tayo ay maging kasama niya sa pagtatatag ng kanyang paghahari sa mundo. Which means we are called to work, we are called to partake, to participate, and to go on mission upang ang ibang tao ay pagharian din ng Diyos, pagharian din ng kanyang pag-ibig. So we have a mission to do. Kaya lang, it's up to us kung magsasabi tayo ng yes. At kung kailan tayo tutugon ng yes. Dito sa gospel, narinig natin yung iba't ibang oras ng pagtawag. At itong iba't ibang oras ng pagtawag na ito represents our life, my life, your life. Kailan ka ba tinatawag ng Diyos? Yung iba, pumapasok sa pagpapari, matanda na, at sasabihin ng iba, late vocation. Pero hindi lamang po itutukoy sa pagpapari. Ito'y tumutukoy sa pagtawag ng Diyos para maging banal, para maging mabuti, at tayo rin ay magpalaganap ng kanyang kabanalan, ng kanyang kabutihan, ng kanyang pagmamahal sa iba. Yung iba, kung inyo mapapansin, bata pa lang tinatawag na ng Diyos sa buhay paglilingkod, yung mga sakristan natin. At yung iba, bata pa lang, makikitaan na natin ng malalim na relasyon sa Diyos. Madasalin, palasimba, napaka-polite, napaka-virtuous na bata. And we have a lot of saints also na sa murang edad ay tinawag ng Diyos na maging banal. And yung iba, tinatawag sa kalagitnaan ng kanilang buhay, para bang 12:00 ng tanghali, sa midlife, no? Pero may mga tao na tumutugon sa tawag ng Diyos kung kailan matanda na, para bang nasa 3:00 ng hapon na, para bang hapon na ng buhay. Yung iba naman, abay nasa dapit hapon na 5:00 ng hapon. Pero tinatawag pa rin ng Diyos. Ano mang oras tayo tawagin, mahalaga magsabi tayo ng oo. Okay lang kung hindi mo narinig o siguro ipinagwalang bahala mo yung tawag ng Diyos noon. Pero ngayon, tinatawag ka ulit ng Diyos, sana huwag mo nang pahindian, sana huwag ka nang tumanggi. Kasi huwag na sana nating paabutin sa dapit hapon ng ating buhay. You know, there are enemies. Kung ang Diyos gustong itatag yung paghahari niya, of course, every kingdom has an enemy. At ano ba yung enemies natin sa buhay? Sabi nga, ang pinakamahirap at malupit daw na kalaban natin ay walang iba kundi yung ating sarili. If you want to grow, if you want to mature, if you want to be a better person, the first enemy is yourself. Ourselves. No? Kaya napakahalagang we overcome ourselves. Napakahalaga po niyan. And there are two things that we have to avoid sa ating sarili. Unang-una, yung tinatawag nating idleness. At sabi nga sa Book of Proverbs na idleness is the workshop of the devil. Kumbaga, kapag tayo walang ginagawa sa buhay, tambay, no? Tingnan niyo po, yung mga tambay dyan, anong ginagawa? Puro chismisan. At kapag idle ka, wala kang ginagawa, dyan ka makakapag-isip ng hindi magaganda. And that's why, napakahalaga that we keep ourselves busy as much as possible. Maghanap tayo ng gagawin sa buhay. Hindi yung sinasayang natin yung oras. Imagine sa isang maghapon, ano ang ginagawa natin? Mas marami bang nasasayang na oras? Yung itinatambay mo kaysa gumagawa ka ng mabuti, kaysa nagtatrabaho ka, o kaya gumagawa ka ng makabuluhang bagay. Idleness is the workshop of the devil. Kaya nga, wag natin, no? Iwasan natin itong idleness ito, yung tatambay-tambay sa buhay. No? Baka tayo rin kasi tambay lang sa buhay eh. Wala tayong ginagawa. Yung bang nakaasa lang tayo kung ano yung darating, no? Kaya sira-sira, whatever will be, will be. No? Yung buhay natin nasa kamay natin. And mahalaga that we work for God, for the kingdom. Pangalawa, kung ikaw naman ay tumugon na, kung ikaw naman ay naglilingkod na, no? Bata ka pa, sasabihin mo, naglilingkod na ako, Father. No? Pangalawang kalaban natin at pangalawang dapat iwasan natin, yung tinatawag na entitlement. Dito sa gospel, no? Yung nagtrabaho ng dapit hapon na 5:00, binigyan ng isang salaping pilak. Nagreklamo yung nagtrabaho ng 6:00 ng umaga, 9:00, 12:00. Imagine, babad sila sa init. And they received the same wage. Isang salaping pilak. Pero ano sabi ng Diyos? Hindi kita dinaya. Nagkasundo tayo sa sweldo, sa sahod mo na yan. Ikaw ba'y nagagalit? Ikaw ba'y nagtatampo dahil ako'y naging mapagbigay? Makikita natin dito mga kapatid, at anumang oras tayo tawagin ng Diyos kapag tayo nagbigay ng ating sarili. What matters is the quality of life. No? The quality of life.
And in order for us, para marating natin yung quality of life na yon, yung kalidad ng buhay, napakahalagang alisin natin yung idleness at yung entitlement na yan. Dahil isang langit ang ating tatanggapin, iisang Diyos ang reward natin. At ang mahalaga, anumang oras ka man tawagin ng Diyos, mahalaga, ibigay mo na yung the best mo. Ibigay mo ng lahat. So para maibigay mo lahat, alisin mo yung kalaban mo sa sarili mo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po dahil kami ay tinatawag mo sa iyong pagmamahal, sa iyong kaharian. Nawa, tulungan mo kaming alisin sa aming puso ang mga hadlang para ikaw ay maghari sa amin. Naway magharian mo kami at naway makapiling ka namin sa dulo ng paglalakbay na ito. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.